Paano kung isang araw lang ang kailangan para magbago ang lahat sa buhay mo? Para sa Pisces, papalapit na ang araw na iyon, at ito ay itinakda ng kapalaran. Ang Mayo 18 ay hindi basta-bastang petsa sa kalendaryo. Ito ay isang kosmikong sandali ng pagbabago. Ang mga bituin ay nagkakaisa, ang universo ay bumubulong, at napakalakas ng enerhiya na maaari nitong dalhin ang pag-ibig, swerte, o ang tagumpay na matagal mo nang hinihintay. Ngunit hindi ito basta aksidente. Ito ay isinulat na sa mga bituin at isinulat para lamang sa'yo. Kaya, ano ang gagawin mo pagdating ng iyong pinakamaswerteng araw? Naghahanda na ang universo at dapat ay ganoon ka rin. Pisces, ang mga mapangarapin, ang mga tagapagpagaling, ang matatandang kaluluwa ng zodiac. Kilala sa kanilang malalim na intuwisyon, pagiging sensitibo, at koneksyon sa espiritual, madalas ay nararamdaman na ng Pisces ang mga bagay bago pa ito mangyari. At ngayon, kung nararamdaman mong may pagbabagong paparating, hindi ka nagkakamali. Isang bihirang kosmikong pagkaka-align ang nabubuo, na ayon sa mga astrologer, magbubukas ng isang makapangyarihang enerhiya sa Mayo 18, 2025. Ang petsang ito ay may dalang panginginig ng mga himala, banal na tiyempo, at pagkakahanay ng kaluluwa. At Pisces, ikaw ang sentro ng kwentong ito. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng pagka-stuck, naghahanap ng direksyon, o tahimik na umaasa sa isang senyales, ito na ang pagkakataon mo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit napakahalaga ng Mayo 18, kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap mo, at kung paano ka maaaring maghanda para sa biyayang ihahatid ng universo. Kung ikaw ay isang Pisces, o malakas ang enerhiya ng Pisces sa birth chart mo, maaaring ito ang mensaheng matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang kosmikong pagkaka-align sa likod ng Mayo 18. Itinuturo sa atin ng astrolohiya na ang tiyempo ay mahalaga at walang ginagawa ang universo ng aksidente. Ang enerhiyang nararanasan natin dito sa Earth ay direktang naaapektuhan ng galaw ng mga planeta. May mga araw na karaniwan lang, pero may iilan na itinakda na ng mga bituin. Ang Mayo 18, 2025 ay isa sa mga araw na iyon, lalo na para sa Pisces. Pero ano nga ba ang nangyayari sa kalangitan sa araw na iyon? Sa Mayo 18, magka-align si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, paglawak at swerte, at si Neptune, ang planetang namumuno sa Pisces. Ang koneksyong ito ay tinatawag na trine, isang bihirang enerhiya na nagbubukas ng pinto para sa mga himala. Parang sinasabi ng kalangitan, naririnig namin ang iyong mga pangarap at handa na kaming tulungan kang gawing totoo ang mga ito. Ngunit hindi lang yon ang magaganap. Ang buwan ay nasa isa ring water sign sa araw na yon. Mas pinalalakas ang emosyonal na kaliwanagan at psychic insight. Para sa isang water sign na tulad ng Pisces, nangangahulugan ito na mas lalakas ang iyong mga natural na kakayahan tulad ng intuisyon, empatiya at pagkamalikhain. Ang universo ay lumilikha ng isang sagradong panginginig at iilang kaluluwa lamang ang magiging sensitibo para maramdaman ito. Pisces, isa ka sa mga iyon. Si Venus, ang planeta ng pag-ibig at atraksyon, ay nasa isang paborableng posisyon din. Kaya anuman ang iyong hinahangad, pag-ibig, pera, kagalingan o layunin, ay tila kusang lalapit sa iyo. Ang kakayahan mong mag-akit sa halip na habulin ay magiging pinakamalakas mong sandata sa panahong ito. Energetically, tinatawag ng mga astrologer ang araw na ito bilang isang portal. Isipin mo ito bilang isang bitak sa pagitan ng mga mundo, kung saan maaaring dumaan ang banal na enerhiya papunta sa iyong araw-araw na realidad. At Pisces, matagal ka nang inihahanda ng kaluluwa mo para dito. Kahit hindi mo ito alam ng malinaw, ang iyong mga panaginip, emosyon, at katahimikan, lahat ng iyon ay nagtutulak sa iyo patungo rito. Ang portal na ito ay hindi maingay. Hindi ito dumarating na may paputok o ingrandeng anunsyo.
Bagkus, ito'y dumarating bilang isang bulong sa iyong puso, isang banayad na tulak, isang senyales, isang panaginip na tila totoong totoo, isang numerong paulit-ulit mong nakikita, isang lumang alaala na bigla na lang may bagong kahulugan. Sa Mayo 18, hindi ito tungkol sa pagkilos ng sobra, kundi tungkol ito sa pagtahimik upang mapansin mo ang mga senyales. Ang mga planeta ay nag-a-align, hindi para subukan ka, kundi para pagpalain ka. Hindi ka nila pinapapunta rito upang magpatunay, dahil matagal ka ng sapat. Maikli lang ang kosmikong bintanang ito. Maaaring tumagal lang ng 1 o 2 araw, pero ang epekto nito ay maaaring tumagal habang buhay. Ang susi ay kamalayan, presensya, pagtitiwala. Kaya habang ang bihirang celestial na sayaw na ito ay isinasayaw sa kalangitan sa ibabaw mo, itanong mo sa iyong sarili, ano ang handang tanggapin ng aking kaluluwa? Dahil sa Mayo 18, nakikinig ang universo at handa na itong sumagot. Sparkles Star, Pisces at ang enerhiya ng banal na daloy. Ang Pisces ay kakaiba sa lahat ng zodiac signs. Ikaw ang mapangarapin, ang tagapagpagaling, ang intuitive na manlalakbay ng kalawakan. Hindi ka namumuhay sa mababaw na bahagi ng mundo. Lumulubog ka sa kailaliman. Ginagalugad ang emosyonal na agos na hindi man lang namamalayan ng iba. At bagaman, ang pagiging sensitibo mo ay tila pabigat kung minsan, sa mga sandaling may banal na pagkaka-align tulad ng sa Mayo 18, ito ang magiging pinakamalakas mong sandata. Alam mo, ang Pisces ay hindi pinamumunuan ng lohika o matitinding estruktura. Ikaw ay pinamumunuan ng daloy. Nabubuhay ka sa mundong pinapaandar ng enerhiya, sinusundan mo ang nararamdaman mo kaysa pinipilit unawain ng lahat sa isipan. At ito mismo ang klaseng enerhiya na gagantimpalaan ng kosmikong portal na ito. Hindi ito panahon para sa mga kalkuladong plano o pagpilit sa resulta. Ito ang panahon ng pagsuko, ng pagyakap sa iyong likas na kakayahang magtiwala sa alam na ng iyong kaluluwa. Ang koneksyon mo kay Neptune, ang planeta ng mistisismo at mga panaginip, ang nagbibigay sa iyo ng daan sa mga dimensyong bihira lang marating ng iba. Tumatanggap ka ng gabay sa pamamagitan ng mga panaginip, mga senyales, musika, sining, at damdamin. Nararamdaman mo ang sakit ng iba, minsan mas maaga pa sa kanila. Ngunit nararamdaman mo rin ang kagandahan ng mas malalim, at kapag nakahanay ka sa enerhiya ng universo, nagiging daluyan ka ng mas dakilang puwersa para sa kagalingan, inspirasyon, at himala. At iyon mismo ang panawagan ng Mayo 18 para sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa pera o tagumpay. Ito ay tungkol sa pagkakahanay sa kaluluwa. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka talaga at pagbibigay pahintulot sa universo na salubungin ka doon. Maraming zodiac sign ang gumugugol ng buong buhay sa pag-aakalang kailangang lutasin ang lahat. Pero ikaw, Pisces, alam mong hindi lahat ng sagot ay nakukuha sa lohika. Minsan, matatagpuan ito sa katahimikan, sa presensya. Sa isang saglit ng katahimikan kung saan bigla mong alam ang isang bagay nang walang nagsabi. Iyan ang banal na daloy. At iyan ang gumagabay sa iyo ngayon. Ang enerhiyang ito ay banayad. Hindi ito naghahanap ng atensyon. Pero para sa isang Pisces, iyan ang tamang paraan. Dahil natutunan mong magtiwala sa katahimikan. Natutunan mong pakinggan ang mga bulong. Habang papalapit ang Mayo 18, simple lang ang tungkulin mo. Manatiling bukas. Manatiling konektado. Manatiling nasa daloy. Dahil hindi mapa ang ibinibigay sa iyo ng universo, kundi alon. At Pisces, pagdating ng alon na yon, ang kailangan mo lang gawin ay sumabay rito. Ano ang mangyayari sa Mayo 18? Sa unang tingin, maaaring mukhang karaniwang araw lang ang Mayo 18. Gigising ka sa parehong kalangitan, parehong gawain, at parehong mundo. Ngunit sa ilalim ng ibabaw na yon, may sagradong pagbabago na nagaganap. Energetically, mararamdaman mong may kakaiba sa hangin, parang may bulong ng posibilidad.
Para sa Piscis, hindi ito araw ng kaguluhan o drama. Ito ay araw ng tahimik na paghahayag. Ang uri ng mahika na hindi dumarating na may pagsabog, kundi dahan-dahang bumubukas na parang lihim na tanging ang kaluluwa mo lang ang nakakaintindi. Kaya ano nga ba ang maaaring mangyari? Maaaring makatanggap ka ng mensahe, isang text, tawag o sulat na tila kakaibang tumutugma sa iyo. Baka ito ay isang oportunidad na hindi mo inaasahan o isang koneksyon mula sa nakaraan na biglang bumalik. Maaaring magkaroon ka ng pag-uusap na ganap na magpapabago sa pananaw mo o makatagpo ng isang taong tila hindi aksidente ang pagkikita ninyo. Ang mga ito ay hindi basta-bastang pangyayari. Bahagi ito ng banal na koreograpiyang isinulat ng mga bituin. Maaari mo ring maramdaman ang bugso ng damdamin, isang alon ng kaliwanagan na tumutulong sa iyong pakawalan ang matagal mo nang kinikimkim. Maaaring mapaluha ka, ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkilala. Sa malalim na pagkaalam ng kaluluwa mo na may nagbago sa loob mo. Para sa maraming Piscis, ang Mayo 18 ay magdadala ng damdaming parang nakahanay na muli ang lahat. Ang uri ng kapayapaan na dumarating kapag hindi mo na kailangang maghabol, kundi tumanggap. Sa aspetong pinansyal, maaaring dumating ang biglang kaliwanagan o hindi inaasahang swerte. Isang approval, kasunduan, bayad, regalo, o kahit isang random na pagkakataon. Tulad ng pagkapanalo sa raffle o pagkakaroon ng tamang tao sa tamang oras. Dahil sa pagkaka-align ni na Jupiter at Neptune, malaki ang posibilidad na ang kasaganaan ay dumaloy mula sa mga hindi inaakalang direksyon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa mensaheng kaakibat nito. Ikaw ay suportado. Ikaw ay nakikita. Hindi ka nag-iisa. Sa espiritual na aspeto, maaari mong maramdaman ng mas malalim na koneksyon kaysa dati. Mas matalas ang iyong intuwisyon. Ang iyong mga panaginip ay maaaring magdala ng mga mensahe. Maaari kang mahikayat na magnilay, magsulat, o lumikha, at mapapansin mong mas malinaw at mas makapangyarihan ang lumalabas mula sa iyo. Iyan ay dahil sa araw na ito, Pisces, ang laylayan sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay manipis para sa iyo. Ikaw ang tulay sa dalawang mundong iyon. Kaya huwag magmadali. Huwag subukang kontrolin. Hayaan mo lang. Hayaan mong bumukas ang Mayo 18 tulad ng paglapit ng alon sa dalampasigan, banayad paulit-ulit at hindi mapipigilan. At tandaan mo, minsan ang pinakamalalaking himala ay dumarating sa mga pinakatahimik na sandali. Mga senyales, bago dumating ang pinakamaswerteng araw na ito, bago ipadala ng universo ang isang biyaya, kadalasan muna itong nagpapadala ng mga bulong, tahimik na mga hudyat upang ihanda ang iyong puso, patalasin ang iyong kamalayan, at itama ang iyong enerhiya. Para sa Piscis, ang mga senyas na ito ay hindi laging dumarating sa engranding paraan, kundi sa maselang wika ng kaluluwa. At habang papalapit ang Mayo 18, unti-unti nang lilitaw ang mga senyas. Ang tanging tungkulin mo ay ang mapansin ang mga ito. Ang unang senyas ay maaaring dumating sa iyong mga panaginip. Pansinin ang mga simbolo, mga mukha, at mga lugar. Maaaring managinip ka ng tubig, paglipad, mga susi, o daang biglang bumubukas. Lahat ng ito ay palatandaan na ang iyong subconscious ay tumatanggap ng mga mensahe mula sa banal. Maglagay ng journal sa tabi ng kama at isulat ang iyong mga panaginip. Ang tila walang saysay ngayon ay maaaring maging malinaw sa takdang oras. Maaari ka ring makakita ng mga nauulit na numero, 100 at 11, 200 at 22, 500 at 55. Ito ay tinatawag na angel numbers. Kapag nakita mo ito, huminto sandali at makinig sa loob. Ito ay kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Para sa Piscis, ang 333 at 777 ay lalo ng makapangyarihan ngayon. Mga palatandaan ng espiritual na paglago, matalas na intuwisyon at banal na proteksyon. Isa pang senyas ay ang biglaang pagiging emosyonal.
Maaaring madali kang maiyak, maging mas sentimental, o mas mapagmuni-muni kaysa dati. Maaaring lumitaw ang mga alaala ng nakaraan, o bigla kang makaramdam ng bugso ng damdamin nang walang malinaw na dahilan. Hindi ito kahinaan. Ito ay paglilinis. Nililinis ng universo ang emosyonal na espasyo sa loob mo upang makapasok ang mas mataas na biyaya. Maaari mo ring maranasan ang mga hindi inaasahang synchronicities, tulad ng isang kantang tila tumatagos sa kaluluwa mo, mga salitang paulit-ulit mong nakikita sa iba't ibang lugar, o isang matinding kutob na nagdadala sa iyo sa bagong direksyon. Sundan ang mga ito. Ang Pisces ay pinamumunuan ng intuisyon, at kapag ito'y lumalakas, senyales ito na malapit na ang banal na tiyempo. Maaaring muling lumitaw ang mga tao mula sa iyong nakaraan. Isang dating kaibigan, mentor, o isang taong matagal nang nawala sa buhay mo. Huwag baliwalain ito. Maaaring may dala silang mensahe o koneksyon na may papel sa tagumpay mong paparating. Ang enerhiya ay hindi basta bumabalik. Ito ay bumabalik ayon sa plano. At sa huli, maaaring maramdaman mo ang isang malalim na pakiramdam ng pananabik na parang may malapit nang mangyari. Ngunit hindi mo maipaliwanag kung ano. Magtiwala ka sa pakiramdam na iyon. Iyan ang kaluluwa mong umaayon sa panginginig ng hinaharap. Hindi basta-basta ibinibigay ng universo ang mga himala. Hinahanda ka muna nito. At Pisces, kung napapansin mo na ang mga senyas na ito, nangangahulugang handa ka na. Ang Mayo 18 ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo. Ito ay tumatagos na sa iyong espiritu. Paano dapat maghanda ang Pisces? Kapag papalapit na ang isang banal na araw, isang sandaling isinulat na sa mga bituin. Ang paghahanda ay hindi tungkol sa pagsisikap, kundi tungkol sa pagkakahanay. At para sa Pisces, ang paghahanda para sa Mayo 18 ay nangangahulugang buong pusong pagyakap sa tunay mong sarili. Intuitibo, malikhain, emosyonal, at bukas sa espiritualidad. Hindi mo kailangang habulin ang sandaling ito. Papunta na ito sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magbigay ng espasyo upang ito'y matanggap. Magsimula sa paglikha ng isang sagradong espasyo, maaaring isang sulok sa iyong kwarto, ang paborito mong upuan sa may bintana, o kahit isang kandila sa tabi ng iyong journal. Dito ka maaaring bumalik araw-araw upang muling hanapin ang iyong sentro. Hindi kailangang perpekto. Kailangan lang ay payapa. Mas malinaw, nadadaloy ang iyong enerhiya kapag may lugar kang mapagpapahingahan ng iyong kaluluwa. Tuwing umaga, maglaan ng ilang tahimik na sandali upang huminga at kumonekta sa iyong espiritu. Tanungin ang sarili, ano ang nararamdaman ko ngayon? Ano ang ipinapakita sa akin? Hayaan mong magsalita ang iyong intuisyon, kahit na hindi pa malinaw ang lahat. Hayaan mong magsalita ang iyong intuisyon, kahit na hindi pa malinaw ang lahat. Madalas, dumarating ang gabay sa kalaunan tulad ng mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng larawan. Ang pagsusulat sa journal ang magiging pinakamasalimuot mong kasangkapan, hindi upang magplano, kundi upang tumanggap. Isulat mo ang iyong mga panaginip, iniisip, damdamin, kahit ang tila walang kahulugang kaganapan. Unti-unti mong binubuo ang mapa patungo sa biyaya mo, kahit hindi mo ito agad namamalayan. Habang mas marami kang isinusulat, mas makikita mong may koneksyon ang lahat. Maaari ka ring gumawa ng isang manifestation list, hindi ng mga hinihingi, kundi ng mga hangarin na puno ng pananampalataya. Simulan ang bawat pangungusap sa, handa na akong tumanggap ng, hindi, gusto ko, hindi kailangan ko, kundi handa na ako. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagsasabi sa universo, ako'y nakahanay, ako'y bukas, ako ay sapat. Sa mga araw bago ang Mayo 18, iwasan ang mga magulo o nakakapagod na kapaligiran. Madaling maapektuhan ang Pisces ng ingay, pisikal man o emosyonal. Protektahan ang iyong katahimikan. Matutong tumanggi ng walang guilt. Magpahinga ng walang paghingi ng paumanhin. Ikaw ay naghahanda para sa isang bagay na sagrado. At kailangan ng kaluluwa mong manahimik upang marinig ito.
At sa huli, magpasalamat araw-araw, hindi lang para sa kung anong meron ka, kundi pati na rin sa kung ano ang paparating na. Ang pasasalamat ay parang magnet na humihila ng biyaya palapit sa'yo. Sabihin mo, ito nang malakas. Ibulong bago matulog. Isulat mo sa papel kung kailangan. Hayaan mong ipahayag ng iyong enerhiya. Akin na ito. Dahil Pisces, papalapit na ang alon. At kapag ito'y dumating, handa ka nang sumabay. Kwento ng isang Pisces na nabago ang buhay sa isang gabi. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang Pisces na nagngangalang Isabel. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam ni Isabel ay para siyang hindi nakikita. Isa siyang mabait, may talento, at matinding intuitibong tao, ngunit madalas siyang balewalain ng mundo. Isa siyang pintor sa puso, at ginugol niya ang kanyang mga gabi sa pagpipinta ng malalambot at panaginipang likhang sining, puno ng bughaw na karagatan at gintong mga bituin. Ngunit ni minsan ay hindi niya ito ibinahagi. Wala namang may pakialam, sabi niya. Isa lang naman itong libangan. Sa kaibuturan, nararamdaman niya palagi na nakalaan siya para sa mas malaki pa. Pero ang buhay ay may paraan ng pagpapatahimik sa boses na yon. Bayarin, pagdududa, takot. Gayunman, may bahagi sa kanya na hindi kailanman bumitaw sa pangarap. Pagsapit ng unang linggo ng Mayo, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Hindi pagkabalisa, kundi parang may kilusang nangyayari sa ilalim ng lahat. Nanaginip siya ng mga alon, pintuang bumubukas, at maging ng mga estrangherong tumatawag sa kanyang pangalan. Paulit-ulit niyang nakikita ang mga numerong 11-11, 3, 33, 7, 17. Isang kaibigan na matagal na niyang hindi nakakausap biglang nagpadala ng mensahe. Hindi ko alam kung bakit, pero palagi kitang naiisip. Dapat mong ibahagi ang mga obra mo. At dumating ang Mayo 18. Nang umagang iyon, nagsindi si Isabel ng kandila at tumayo sa tabi ng bintana tulad ng palagi niyang ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang kuryente sa hangin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nang hindi gaanong nag-iisip, ipinost niya ang isa sa kanyang paboritong painting sa social media. Ang caption, parang may bago ngayong araw. Pagsapit ng gabi, nag-viral ang kanyang post. Isang kilalang wellness brand ang nagbahagi ng kanyang obra. Isang publisher ang nagpadala ng mensahe, nag-aalok ng licensing deal. Bumuhos ang mga email, pati ang luha. Hindi dahil sa pagkalito, kundi dahil sa pagkilala. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman ni Isabel na tunay siyang nakita. Hindi ito tungkol sa pera, kahit dumating ito. Hindi ito tungkol sa kasikatan, kahit bigla siyang sumikat. Ito ay tungkol sa pagpapatunay. Sa wakas, lumabas siya sa liwanag na matagal na niyang dala sa loob. Ang kwento ni Isabel ay hindi basta magandang aksidente. Ito ang nangyayari kapag ang isang Pisces ay nakikinig sa kanyang kaluluwa, sinusundan ang mga senyales, at nagtitiwala sa tamang tiyempo ng universo. Maaaring hindi ka isang pintor. Maaaring iba ang kwento mo. Pero pareho ang pattern. Isang paggising. Isang senyales. Isang sandali ng tapang. Isang biyaya na magbabago ng lahat. Kaya itanong mo sa sarili mo, paano kung ang Mayo 18 ang Isabel moment ko? Star. Ang espiritual na mensahe ng Mayo 18. Ang Mayo 18 ay hindi lang basta isang araw sa kalendaryo. Ito ay isang kosmikong paanyaya. Isang sandali kung saan binababa ng universo ang boses nito at direktang nakikipag-usap sa iyong kaluluwa. Para sa Pisces, ito ay higit pa sa isang astrological event. Ito ay pagkakahanay ng kaluluwa, isang sagradong pagtatagpo sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ka talagang nakatakdang maging. Ang espiritual na mensahe ng araw na ito ay simpleng ngunit malalim. Handa ka na. Handa ka ng pakawalan ng takot na matagal kang pinipigilan. Handa ka ng pakinggan ang mga bulong kaysa sa ingay. Handa ka ng itigil ang pagtatago ng iyong mga biyaya, ng iyong puso, ng iyong katotohanan. Sa napakatagal na panahon, Pisces, dinala mo ang bigat ng mundo ng tahimik.
Pinagaling mo ang iba habang unti-unting nadudurog sa loob. Naghintay ka ng iyong pagkakataon. Paulit-ulit mong sinabing, ayos lang ako. Kahit ang kaluluwa mo ay sumisigaw na sana'y may makakita sa'yo. Ngunit nakita ka ng universo. At ngayon, ito ay tumutugon. Ang Mayo 18 ang sandali kung kailan ang iyong panloob na sarili, ang mapangarapin, ang mananampalataya, ang nakakakita ng higit sa pisikal, ay binibigyang laya upang umusad. Sa araw na ito, numinipis ang belo. Maaari kang tumanggap ng malinaw na mensahe, biglaang kaalaman, pangitain, o isang di maipaliwanag na katiyakan tungkol sa susunod mong hakbang. Parang mismong universo ang kinakausap ka, sa salita ng isang estranghero, sa liriko ng isang kanta, sa mensahe sa isang libro, o sa katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Huwag mong baliwalain ito. Ganyan ang pakiramdam ng banal na patnubay, banayad, ngunit hindi mo mapagkakaila. At ang mas malalim na mensahe, hindi mo kailangang pilitin ang kahit ano. Piscis, ang landas mo ay hindi kailanman tungkol sa paghabol. Ito ay laging tungkol sa pagtanggap. Pagtanggap sa galaw ng buhay. Pagtanggap sa biyayang dumarating sa tamang oras. Pagtanggap sa suporta ng mga bagay na hindi mo man nakikita, pero laging nariyan. Ang lahat ng ginawa mo, ang pananalig mong pinanghawakan, ang mga luha mong pumatak, ay hindi kailanman nawala sa paningin ng universo. Lahat iyon ay sagradong kapalit. Nag-ipon para sa sandaling ito. Sa Mayo 18, tahimik na ihahatid ng universo ang gantimpala nito. Hindi ito mukhang kidlat, ito ay liwanag. Hindi ito ramdam na parang paputok, ito ay kapayapaan. Hindi ito humihingi ng patunay. Ito ay nagsasabing, sapat ka na. Kaya huminga ka. Magtiwala. Tanggapin. Dahil ang mensahe ay hindi lang may parating na mabuti. Ang tunay na mensahe ay, narito na ito at iyon na ito. Pangwakas na pananalita at paalala ng Universo Piscis. Kung narating mo na ang bahaging ito, marahil ay dahil may bahagi sa iyo na matagal nang nakakaalam. Nararamdaman mo na ang enerhiya. Nakikita mo na ang mga senyales. Naririnig mo na ang mahina ngunit malinaw na tinig na nagsasabing, may paparating. Ang Mayo 18 ay hindi lang basta masuwerteng araw. Ito ay isang banal na kumpirmasyon. Isang paalala na hindi ka kailanman nakalimutan. Na bawat pagdududa, bawat gabi ng kawalan ng tulog, bawat luha na pumatak sa katahimikan, lahat iyon ay nakita, iningatan, at pinahalagahan. Hindi ka huli. Hindi ka naiiwan. Nakararating ka sa tamang oras. At pagdating ng araw na yon, kapag dumating na ang sandali, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang umurong. Huwag mong sabihing, siguro sa susunod na lang. Sa halip, huminga ka, tumingala sa langit, at bulungin, handa na ako. Dahil hindi lang ito petsa. Ito ay isang pintuan. At sa likod ng pintuang yon, ay ang lahat ng matagal mo ng tahimik na hinihintay. Kaya Piscis, ginawa na ng mga bituin ang bahagi nila. Ngayon, panahon mo na. Lumakad kang buong loob. Ibuka ang iyong mga palad. At tanggapin ang biyayang noon pa man ay para sa'yo. Ang pinakamaswerteng araw mo ay hindi pa parating. Ito'y nasa daan na. Twinkle Star Heart,